Sa video na ito pag-uusapan natin ang buhay ng binansagang Pinoy Sakuragi na si Mark Pingris. Hindi mo akalain na ganito pala siya kahirap. Pero bago tayo magpatuloy, kung ngayon mo pa nakita ang channel na ito, pasuyo naman ang subscribe at pahit na rin sa notification bell para ma-notify ka sa ating mga susunod na mga videos. Ang buhay ng basketballistang si Mark Pingris, o mas kilala bilang ang Pinoy Sakuragi, ay isa sa mga pinaka-inspirational na kwento ng tagumpay sa kasaysayan ng Philippine Basketball Association o PBA. Bago niya nakamit ang rurok ng kasikatan, dumaan siya sa matinding kahirapan at pagsasakripisyo. Sa tunay na buhay, siya ay si John Mark Pingris Jr. na ipinanganak noong October 16, 1981 sa Puzorobio, Pangasinan. Anak siya ng Pilipinang Sir Erlinda Prado at ng Pranses na si Jean Mark Pingris Sr. Sanggol pa lamang si Mark, nag-iwan sila ng kanyang ama. Lumaki siyang hindi man lang nakikita o nakilala ang kanyang tatay. Itinaguyod sila ng kanyang magiting na ina sa pamamagitan ng pagtitinda ng gulay. Imagine, dahil sa sobrang nilang kahirapan, naranasan nilang matulog sa sahig ng basang palengke ng Puzorobio. Upang makatulong sa pamilya, pinasok ni Mark ang pagiging kargador sa palengke. Naglako rin siya ng ice buko, nagtinda ng kandila at namasukan na kung saan-saan. Ginamit ni Mark ang basketball bilang paraan upang makatakas sa kahirapan. Bagamat nung una ay hindi siya natanggap sa school tryout sa high school, nagpursige siya hanggang sa makapasok sa varsity team noong second year niya. Nang lumuwas siya ng Maynila para maglaro sa kolehiyo sa Far Eastern University at kalaunan sa Philippine School of Business Administration, salat na salat pa rin siya sa pera. Sa isang panayam, inamin ni Mark na dahil wala siyang pambili ng pagkain noon, kinakain niya ang mga tira-tirang pagkain mula sa kanyang mga kakampi. Doon niya ipinangako sa sarili na darating ang araw na makakakain din siya ng masasarap na pagkain. Pero bago ang PBA, naglaro muna siya sa Cebu Gems, sa Metropolitan Basketball Association o MBA at Wellcoat Paints sa Philippine Basketball League o PBL upang mapansin ng mga scout. Noong 2004 PBA draft, formal nang nabago ang buhay ng tinaguriang batang palengke. Hinirang siya bilang 3rd overall pick ng FedEx Express. Kalaunan ay na-trade siya sa Pure Foods franchise na ngayon ay Magnolia Hotshots, kung saan tunay na nagniningning ang kanyang karera bilang isa sa pinakamahusay na defender at rebounder sa kasaysayan ng liga. Ang pinakaunang malaking sahod na natanggap niya sa PBA ay agad niyang ibinatayo ng bahay para sa kanyang ina bilang pasasalamat sa mga sakripisyo nito. Sa loob ng 16 na taon sa PBA, nagkamit si Mark ng 9 times PBA champion, 2 times PBA Finals MVP, 3 times PBA Defensive Player of the Year, 15 times PBA All-Star at kasama rin si Mark Pingris sa mga opisyal na listahan ng 40 greatest players sa kasaysayan ng PBA. Noong May 25, 2021, sa edad na 39, opisyal na inanunsyo ni Mark Pingris ang kanyang pagre-retiro sa PBA dahil na rin sa mga natamong pinsala o wear and tear sa kanyang katawan mula sa pisikal na paglalaro. Noong December 2021, bilang pagpupugay sa kanyang ligasiya, opisyal na iniretiro ng Magnolia franchise ang kanyang jersey number 15. Ibig sabihin, wala nang ibang pwede magsuot ng numerong 15 sa naturang kupunan. Sa kanyang buhay pag-ibig, nakilala niya si Danica Soto, isang napakayaman na aktres na anak ni Vic Soto at Dena Bonivi. Nagtagpo ang kanilang landas noong 2005 sa isang gym na noong panahong iyon ay walang-wala pa si Mark Pingris. Ipinaalam ni Mark kay Vic Soto noon na siya ay isang batang palengke, kargador at sobrang hirap sa buhay. Niligawan ni Mark si Danica sa tradisyonal na paraan at formal hiningi ang kamay nito sa kanyang mga magulang. Kalaunan, ikinasal sila noong March 3, 2007 sa isang simpleng Christian ceremony. Ngayon, masayang namuhay si Mark kasama ang kanyang pamilya. Tunay nga na hindi hadlang ang kahirapan sa pagkamit ng tagumpay sa buhay. Ikaw, anong masasabi ninyo dito sa buhay ng tinaguriang Pinoy Sakuragi Mark Pingris? I-comment yan sa ating comment section. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan na mag-subscribe sa Showbiz Caster. Maraming salamat po.